Bigla ang umuwi. Nadurog ang puso ko nang makita ang asawa kong namamaga, ang mukha at nag-iisa, pautal-utal, na sinabi ng aking ina, "Bakit ang aga mong umuwi?" Nang gabiring iyon, gumawa si Jose ng desisyon na yumanig sa buong pamilya. Nang araw na iyon, nagpasya akong umuwi ng 3 araw, na mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa loob ng aking backpack na puno ng mga damit na maalikabok mula sa construction, maingat kong inilagay ang isang kahon ng mango graham cake, ang paboritong panghimagas ni Jasmine, ang aking asawa, matapos ang 2 mahabang taon, na puno ng mga tawag sa telepono, kung saan masayang ikinukwento ng aking asawa ang mga nangyayari sa bahay. Ang tanging gusto ko ay yakapin siya ng mahigpit. Pagpasok sa pamilyar na makipot na eskinita sa Maynila, ang ingay ng mga motorsiklo na dumadaan at ang malakas na tawanan ng tindera nang sa malamig sa kanto ay tulad pa rin ng dati. Nang itulak ko ang bakal na tarangkahan ng aming pamilyar na 3 palapag na townhouse, sinalubong ako ng nanunuot na bango ng kare-kare at lechon kawali sa kusina. Ang aking ina, si Aling Carmen, at ang aking nakababatang kapatid na si Paulo ay nakaupo at nagpapakasasa sa isang mesang puno ng masasarap na pagkain. Nang bigla akong lumitaw, nabigla ang aking ina at nabitawan ang kanyang mga kubyertos. "Abang Jose, hindi ba't sabi mo sa Sabado ka pa uuwi? Bakit hindi ka tumawag para masundo ka ni Paulo sa terminal?" Ngumiti ako at ibinaba ang aking backpack sa silya. "Natapos ko po ng maaga ang trabaho kaya umuwi na ako para sorpresahin kayo." "Nasaan po ang asawa ko, Nay?" Sandaling natigilan ng aking ina at mabilis na sumulyap sa itaas. "Ah, siya ba? Busog na yon at nagpapahinga na. Naglilinis yata. O kung anuman sa itaas. Ikaw, kararating mo lang, maghugas ka ng kamay at sumabay ka na sa aming kumain." Si Paulo naman, habang ngumunguya ng matabang karne, ay tumawa ng mapanukso. Grabe naman tong si kuya. Ang tagal na wala. Pag-uwi asawa agad ang hinahanap. Nasa 2 palapag po siya, sa may sampayan. May kung anong nagsabi sa akin na may hindi tama. Ang pautal-utal na sagot ng aking ina, at ang mapanuyang ngiti ng aking kapatid ay nagpainit ng aking dugo. Binaliwala ko ang kanilang pag-aaya at mabilis na umakyat sa hagdanan. Ang tanawin sa balkonahe ng 2 palapag ang nagpatigil sa akin, na para bang ipinako ang aking mga paa sa sahig. Malamig ang ihip ng hangin. Si Jasmine ay nakaupo sa isang maliit na plastik na upuan, nakatago sa likod ng sampayan. Sa kanyang kamay ay isang mangkok ng kaning lamig, na may kaunting patis at ilang hibla ng lantalang kangkong. Ngunit ang ikinagulat ko ay hindi ang tira-tirang pagkain, kundi ang kaliwang bahagi ng mukha ng aking asawa. Ito ay namamaga, at may malinaw na pulang bakas ng 5 daliri sa kanyang maputlang balat. Nang marinig niya ang aking mga yabag, nagulat si Jasmine at muntik nang mabitawan ang mangkok. Nanlaki ang kanyang mga mata, na puno ng luha, at dali-dali niyang tinakpan ng manggas ang namamagang pisngi. "Mahal, kailan ka dumating? Bakit hindi ka tumawag?" Lumapit ako. Inalis ang kanyang kamay at itinaas ang kanyang mukha. Nanginginig ang aking mga kamay. "Sino ang gumawa nito? Sinong nanakit sa'yo?" Mariin kong tanong. Pinipigilan ang galit na kumukulo sa aking utak. Kinagat ni Jasmine ang kanyang labi. Tuloy-tuloy ang agos ng luha. Ngunit paulit-ulit siyang umiling. "Wala, nadulas lang ako." At tumama ang mukha ko sa gilid ng aparador. "Pagod ka sa biyahe. Ipagtitimpla kita ng maiinom." Nadulas at tumama sa aparador, pero may bakas ng 5 daliri. Sigaw ko, at hinawakan ng mahigpit ang kanyang pulso, at kinaladkad siya pababa sa kusina. Abala pa rin ang aking ina at si Paulo sa pagkain. Nang makita nila akong hinihila si Jasmine pababa na may mukhang puno ng galit, bigla silang natigilan. "Inay, magpaliwanag ka. Anong ibig sabihin ng pasa sa mukha ni Jasmine?"
Bakit kayo nagpapakasasa sa masasarap na pagkain, habang ang asawa ko ay kumakain ng kaning lamig at patis sa balkonahe? Inis na ibinagsak ni Aling Carmen ang kanyang mga kubyerto sa mesa, at taas noong sinabi, "Bakit? Anong problema kung ako ang may gawa? Ako ang nanampal sa kanya." "Wala ka. Kaya responsibilidad kong turuan ang asawa mo, hindi ba?" Nasunog niya ang mamahaling polo shirt ni Paulo. Habang pinaplantsa, nang pagsabihan ko, sumasagot-sagot pa, bilang manugang sa bahay na to. "Kung bastos siya, sasaktan ko talaga." Sumingit si Paulo, na mayabang na mukha. "Tama po si inay, kuya. Matagal kang nawala kaya hindi mo alam. Naging pala sagot na yan si ate, nitong mga nakaraang araw. Minamaliit niya si inay, at pati ako, wala naman siyang silbi dito sa bahay." Tumingin ako kay Jasmine. Humahagulgol siya sa sama ng loob, ngunit hindi makasagot. Tumingin ako sa masaganang hapagkainan na may lechon at kare-kare. At pagkatapos ay diretsong tumingin sa mga mata ng aking ina, ubos na ang aking pasensya. "Isang polo shirt lang. Sinampal niyo na ang asawa ko na nag-iwan ng bakas ng 5 daliri? Ipinagtago niyo siya sa itaas, para kumain ng tira-tira, habang kayong dalawa ay nagpapakabusog dito. Yan ba ang tinatawag niyong pagtuturo? Aba, pera ko ang ipinambili ng pagkain. Kung sino ang gusto kong pakainin, yun ang kakain. Palamunin lang siya sa bahay na to, kaya wala siyang karapatang magreklamo." Sigaw ni Aling Carmen, tumayo, at ginamit ang kanyang autoridad bilang ina. Ang paggalang at bulag na pagsunod na pilit kong pinanatili sa loob ng maraming taon ay biglang gumuho. Isang matinding galit ang bumalot sa akin. Humakbang ako pasulong, at walang imik, gamit ang 2 kamay, binuhat ko ang buong mesa, na puno ng pagkain, at itinapon lahat sa basurahan sa tabi ng kusina. Ang tunog ng mga nabasag na pinggan ay sumabay sa malakas na sigaw ng aking ina at ni Paulo, na umalingaw-ngaw sa buong bahay. "Jose, nababaliw ka na ba?" Sigaw ng aking ina. Humarap ako na may tinging napakalamig kaya't napaatras si Paulo. Binitawan ko ang bawat salita. "Kung sinabi niyong pera niyo yan, ngayon, magtuos tayo ng malinaw. Mula sa oras na ito, walang sinuman ang may karapatang humipo, kahit isang hibla ng buhok ng asawa ko." Ang tunog ng mga nabasag na pinggan at bubog na kumalat sa sahig ay nagpabigat sa hangin sa kusina. Natigilan si Aling Carmen ng ilang segundo bago pumalakpak at sumigaw. "Diyos ko po, itong walang utang na loob na anak na to. Kararating mo lang. Hindi mo man lang ako kinumusta. Tapos itatapon mo ang buong hapunan? Pinalaki kita para ngayon. Dahil sa isang babae, itataas mo siya at aapakan mo ang sarili mong ina?" Sumingit din si Paulo. "Kuya, nagkamali siya. Pinagalitan lang ni inay. Sinampal lang ng 1 beses. Pero kung makareact ka, parang may pinatay sa bahay. Tingnan mo nga, yang inaasal mo." Tinabig ko si Paulo at humarap sa aking ina. Ang boses ko'y malamig at walang emosyon. Ngunit sapat ang bigat para patahimikin ang kanilang mga walang katuturang sigaw. "Sabi niyo pinalaki niyo ako. Tama, hindi ko kailanman kinalimutan ang utang na loob ko sa inyo. Pero huwag niyong gamitin ang utang na loob para pagtakpan ang kalupitan niyo. Sabi niyo pera niyo ang ipinambili ng pagkain at palamunin niyo ang asawa ko. Kung gayon, inay, pwede ko bang itanong kung saan napupunta ang 35,000 piso na regular kong ipinapadala sa bank account niyo buwan-buwan?" Natigilan si Aling Carmen at nag-aalangang sumagot. "Ano? Ginagastos ko sa kuryente, tubig, mga abuloy, at pagkain ng buong pamilya. Akala mo ba napakalaki na ng 35,000 piso mo dito sa Maynila?" Mapait akong ngumiti. Tumingin ako kay Jasmine, na umiiyak at nakakapit sa braso ko na parang isang taong malulunod na nakakita ng salbabida. Maaaring hindi malaki ang 35,000 piso. Pero paano naman ang ATM card ni Jasmine na may sahod na 45,000 piso kada buwan? Mariin kong sabi, palapit kay Aling Carmen. Nang umalis ako, matamis ang dila niyong sinabi kay Jasmine na ibigay sa inyo ang ATM card para kayo na ang mag-iipon para sa amin.
para sa pagbili ng bahay at pag-aanak. Nangako kayo na bibigyan niyo si Jasmine ng 5,000 piso kada buwan para sa pamasahe at merienda. 80,000 piso kada buwan ang pumapasok sa bahay na to. Pero pinapakain niyo ng tira-tira ang asawa ko. At kailangan pa niyang magpaalam para bumili ng isang lipstick. Sagutin niyo ako, inay. Nasaan ang pera naming mag-asawa? Napaatras si Paolo sa likod ng aming ina. Dahil hindi na maitago, nagsimula ng umiyak at mag-inarte si Aling Carmen. Kung tinago ko man, para din naman sa inyo yon, si Paolo. Lumalaki pa. Wala pang matinong trabaho. Kumuha lang ako ng kaunti para ibili siya ng motor at ilang disenteng damit para sa mga job interview niya. Anong masama doon? Magkapatid kayo. Pero nagbibilangan ka sa bawat sentimo sa sarili mong ina? Nagpapadala ka sa asawa mo. Siya ang nagsulsul sa'yo. Hindi ba? Lumalaki pa? Malakas akong tumawa. Isang tawang mapait na umalingaw-ngaw sa mga pader. 28 anyos na. Walang trabaho. Maghapong nakahiga at naglalaro ng video games. Humihingi ng pera sa ina at sa hipag. Yan ba ang tinatawag na lumalaki pa? Ginamit niyo ang pinagpaguran naming mag-asawa para buhayin ang isang lalaking malakas ang katawan. Pero walang laman ang utak. Para lang tapak-tapakan niyo ang asawa ko. Inay, anak niyo ako. Pero si Jasmine, tao rin siya, may mga magulang din. Hinila ni Jasmine ang kamay ko. Garalgal ang boses. Mahal, tama na. Magagalit si inay. Manahimik ka. Mahina ngunit mariin kong sabi. At inakbayan ng aking asawa. Kung hindi natin ito lilinawin ngayon, hindi ako karapat-dapat na maging lalaki. Itinuro ko si Paolo. 28 anyos ka na. Itong bahay na to, pinagpaguran ko, nakapangalan sa akin. Bago ako umalis para sa proyekto sa Cebu, naawa ako sa inyo kaya hinayaan ko kayong manatili. Pero dahil inabuso nyo ang kabaitan ko at inapin nyo ang hipag nyo, wala ka ng karapatan dito. Umakyat ka sa kwarto mo, mag-impake ka, at umalis ka sa bahay na to ngayong gabi rin. Kuya, papalayasin mo ako? Inay, tingnan mo si kuya. Takot na kumapit si Paolo sa damit ni Aling Carmen. Nanlaki ang mga mata ni Aling Carmen at pinaghahampas ako sa dibdib. Nababaliw ka na. Kung palalayasin mo siya, saan siya titira? Kung palalayasin mo siya, palayasin mo na rin ako. Malas na bahay to. May anak na walang utang na loob. Nakikinig sa asawa para palayasin ang sariling ina at kapatid. Mabuti pang mamatay na lang ako. Umupo siya sa sahig. Nagpapadyak at nag-iiyak ng malakas. Kung dati, kapag nakikita kong umiiyak si inay, lumalambot na ang puso ko at humihingi ng tawad. Pero ngayon, habang tinitingnan ko ang pulang marka sa pisngi ng asawa kong nagtiis ng 2 taon para sa akin, tumigas na ang puso ko. Kinuha ko ang aking telepono, nagdial ng pamilyar na numero, at tinawagan ang kaibigan kong may lipat bahay service na nakausap ko na bago pa ako umuwi. Hello? Kuya Dante? Pwede bang magpadala ka ng isang maliit na truck dito? Sa eskinita namin ngayon din? Opo, ngayong gabi rin maglilipat ng gamit. Salamat. Pagkababa ng tawag, tumingin ako kay Aling Carmen na natutulala sa sahig. Hindi nyo na kailangang magbanta. Nay, napaghandaan ko na ang lahat noong nakaraang linggo. Dahil sa masamang kutob, nagpa-reserve na ako sa isang kaibigan ng isang maliit na apartment na may 2 kwarto malapit sa palengke. Ang mga gamit nyo ni Paolo, ipapalipat ko ngayong gabi. Bayad na ang 6 na buwang renta. Simula bukas, hindi na tayo titira sa iisang bubong. Tumigil sa pag-iyak si Aling Carmen, nanginginig ang mga labi. Ikaw, plinano mo na ang lahat. Niloko mo ako. Pinalayas mo ang sarili mong ina. Hindi ko kayo pinalayas sa kalsada. Nay, naghanda ako ng maayos na tirahan para sa inyo. Buwan-buwan. Magpapadala ako ng 7,000 piso bilang sustento. Bilang pagtupad sa obligasyon ko bilang anak. Si Paolo naman, simula bukas, hayaan niyong magtrabaho siya para sa sarili niya. Ang ATM card ni Jasmine, ibalik niyo sa amin.
Ang 35,000 piso na ipinadadala ko buwan-buwan sa loob ng 2 taon, ituring niyo na lang na regalo ko at kabayaran sa aking pagkakamali. Sumigaw si Paulo. 7,000 piso? Paano mabubuhay si inay sa 7,000 piso? At saan mo ako itatapon? May mga kamay at paa ka. Maghanap ka ng sarili mong kabuhayan. Lumapit ako at tinitigan ang kapatid kong palamunin. Hindi ka pa ba aakyat para mag-impake? O hihintayin mo pang ihagis ko ang mga mamahalin mong damit sa labas para makita ng buong eskinita? Ang matinding determinasyon sa aking mga mata ang nagpaatras kay Paulo. Nagmura siya ng pabulong at padabog na umakyat sa itaas. Si Aling Carmen ay nakaupo pa rin doon, tulala, hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi niya inakala na ang anak niyang laging masunurin ay magiging ganito kalamig at katatag. Pagkalipas ng 30 minuto, isang maliit na truck ang huminto sa tapat ng bahay. Malamig akong nakatayo, nakahalukip-kip, at inuutusan ang mga trabahador na isakay ang mga kahon ng personal na gamit ng aking ina at kapatid. Ang ambon ng gabi ay tumatama sa aking mukha. Malamig, ngunit hindi nito napawi ang apoy ng galit sa aking puso. Nang umandar ang truck at umalis, dala ang ingay at pait palayo sa bahay na ito. Saka ko lang isinara nang malakas ang bakal na tarangkahan. Ang buong eskinita ay nabalot sa katahimikan. Humarap ako pabalik sa sala at nakita si Jasmine na nakatayo sa hagdanan, umaagos ang luha. Sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sama ng loob, kundi luha ng ginhawa ng isang babaeng sa wakas ay ipinagtanggol ng kanyang asawa. Lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Ngayong gabi, isang masakit, ngunit kinakailangang paglilinis ang naganap. Ang hangganan ng bulag na pagsunod ay naputol na. Ngunit alam ko, sa ugali ng aking ina at sa galit ni Paulo, na ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Ang bahay ay naging napakatahimik, na naririnig ko ang malakas na tibok ng aking puso. Matapos mawala sa paningin ang truck sa dulo ng eskinita, isinara ko ang pinto, nilock ito, at dinala si Jasmine sa sala. Ang silid, na dati laging puno ng mga reklamo at utos ni Aling Carmen, ngayon ay kami na lang dalawa ang naroon, sa isang kapaligirang puno ng kaluwagan. Umupo si Jasmine, nanginginig ang mga balikat, hindi pa rin siya makapaniwala, na nakatakas na siya sa impyernong tinatawag na biyenan. Kinuha ko ang first aid kit at maingat na nilinis ang pasa sa kanyang pisngi. Sa bawat dampi ng bulak, napapangiwi siya, ngunit ang tingin niya sa akin ay puno ng kakaibang lambing. Jose, sa ginawa mo, pag-uusapan ka ng mga kamag-anak at kapitbahay. Hindi titigil si inay. Natatakot ako na baka maging pabigat lang ako sa'yo. Hinawakan ko ang payat niyang kamay. Hinaplos ang mga kalyo na tiniis niya sa loob ng 2 taon ng walang tigil na pagtatrabaho. Tingnan mo ako. Hinayaan kitang magtiis ng 2 taon. Kasalanan ko yun. Sa loob ng 2 taon na nasa Cebu ako, akala ko sapat na ang regular na pagpapadala ng pera para maging komportable ang buhay niyo. Ang tanga ko. Para maniwala sa mga pangako ni inay sa telepono. Mula ngayon, walang pabigat, tayo lang. Humagulgol si Jasmine. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking mga kamay at umiyak ng husto. Ang lahat ng kahihiyan ay bumuhos na parang baha. Hindi mo alam, tuwing umaga, kailangan kong gumising ng 4:00 para magluto para sa buong pamilya. Tapos di ako makabili ng sariwang gulay. Puro lanta at tira-tirang karne lang ang kaya kong bilhin. Ang ATM card ko, kinuha ni inay mula pa noong unang buwan. Minsan, nag-crave ako ng lipstick, palihim akong bumili. Nang matuklasan niya, sinigawan niya ako, tinawag na malandi at maluho sa pera ng asawa. Pinatayo niya ako sa labas sa ilalim ng tirik na araw, dahil lang sa pagbili ng lipstick nang hindi nagpapaalam. Habang naririnig ko ang mga ito, para bang sinasaksak ang puso ko. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Jasmine. Paano si Paulo? May ginagawa ba siya sa bahay? Wala kuya. Maghapong naglalaro lang si Paolo o umiinom. Tuwing natatalo siya sa sugal,
Sa akin niya ibinubunton ang sisi. Sinasabi niya na dahil sa akin, bilang asawa, hindi ko alam kung paano magdala ng suwerte, kaya siya minamalas. Tuwing sinasaktan ako ni inay, nilock niya ang pinto ng kwarto para hindi ako makalabas o makatawag sa'yo. Para akong ibon na nakakulong sa hawla. Naghihintay na lang sa araw ng pag-uwi mo. Ang galit sa loob ko ay muling nag-alab, ngunit ngayon ay mas malinaw at matalas na. Tumingin ako diretso sa mga mata ng aking asawa, at may determinasyon sa aking boses. Jasmine, bukas, pumunta tayo sa ospital. Kailangan natin ng konkretong ebidensya. Naguguluhang tanong ni Jasmine. Para saan? Pasa lang naman to. Mawawala rin pagkatapos ng ilang araw. Kailangan natin ng medico-legal report. Kinuha ko ang telepono ko at nirecord ang mga sinabi niya. Kailangan kong ulitin mo ang lahat ng nangyari. Mula sa pagkuha ng ATM card hanggang sa mga pananakit. Hindi ko ito gagawin para idemanda si inay. Pero kailangan ko ng sandata para harapin ang mga taong darating para humingi ng hustisya para sa kanya. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Maynila, dinala ko si Jasmine sa isang district hospital. Tiningnan ng doktor ang pasa sa mukha ni Jasmine at ang kanyang medical record sa loob ng 2 taon ang mga pagkakataong palihim siyang nagpatingin dahil sa pagod at mga pagkakatulak at umiling na lang. Humingi ako ng medico-legal report para sa mga pinsala sa mukha ni Jasmine. Hawak ang papel. Pakiramdam ko ay hawak ko ang isang mahalagang susi. Hindi lang ito ebidensya ng isang sampal, kundi patunay ng isang mahabang proseso ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Habang hinihintay namin ang resulta, sinabihan ko si Jasmine, mula ngayon, kung sino man ang pumunta dito, si Aling Carmen man o sino mang kamag-anak, huwag kang makikipag-usap nang wala ako. Lahat ng ebidensya, mula sa bank statements ng 2 taon, na naprint ko na, hanggang sa papel na ito, ay nasa drawer ng desk ko. Hindi tayo mananakit ng iba. Pero kailangan nating protektahan ang ating kaligayahan. Tumingin si Jasmine sa akin, at ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pag-asa. Hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Mahal, natatakot ako, pero kapag kasama kita, hindi ko na nararamdaman na nag-iisa ako. Salamat sa pagbabalik mo, sa pag-ahon mo sa akin mula sa dilim. Ngumiti ako. Isang ngiting nagpapakalma ngunit puno ng katatagan. Huwag kang matakot. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na kita hahayaang umiyak dahil sa mga taong hindi karapat-dapat. Ngayon, magsisimula tayo ng bagong buhay. Ang buhay na para sa atin lang. Dinala ko si Jasmine para kumain ng isang disenteng tanghalian. Isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng 2 taon. Habang kumakain, nagplano ako para sa mga susunod na araw. Alam kong malapit nang sumiklab ang gulo mula kay Tatang Mateo at sa mga mapagkunwaring kamag-anak. Hindi basta-basta uupo si Aling Carmen sa maliit na apartment na iyon. Gagamitin niya ang lahat ng koneksyon niya para pilitin akong lumuhod at humingi ng tawad. Ibinigay ko kay Jasmine ang listahan ng mga dapat gawin. I-check ang security camera sa labas. I-lock ang lahat ng joint bank accounts. At higit sa lahat, manatiling matatag. Tumango si Jasmine, mas malakas na siya ngayon. Pag-uwi namin, may nakita akong ilang gusot na papel sa tapat ng pinto. Mga sulat kamay ni Paulo, na puno ng pagbabanta. Itinapon ko ang mga ito sa basurahan nang hindi man lang binabasa. Ngayon, nasa kontrol ko na ang lahat. Isang mahabang laban ang naghihintay. Ngunit para sa akin, ito ay isang karapat-dapat na halaga para sa kapayapaan ng aking asawa. Hindi pa lumilipas ang 2 araw mula nang umalis ang aking ina. Isang malakas na kalabog sa pinto ang umalingaw-ngaw sa oras ng hapunan. Binuksan ko ang pinto. Nasa harap ko si Aling Carmen, maputla at payat. Katabi si Tatang Mateo, ang itinuturing na haligi ng aming angkan. Sa likod nila ay 2 pang tiyahin na kilala ko lang sa mukha. Pumasok si Tatang Mateo nang hindi inaanyayahan, dala ang kanyang tungkod. Umupo siya sa sofa at matalim na tumingin sa akin.
Jose, ang galing mo. Umuwi ka galing sa malayo, hindi pa nagiinit ang puwit mo, pinalayas mo na agad ang ina at kapatid mo. Saan mo natutunan ang kawalang hiyaan na yan? Nandito ako ngayon, bilang kinatawan ng mga kamag-anak, para humingi ng katarungan para sa iyong ina. Mag-isip-isip ka, at lumuhod ka para humingi ng tawad, at pauwiin mo na siya. Kung hindi, huwag mong sabihing hindi marunong magturo ng leksyon ang mga kamag-anak. Nang makahanap ng kakampi, nagsimulang umiyak si Aling Carmen. Tatang, tingnan niyo po. Tinatrato niya ang sarili niyang ina na parang estranghero. Ang manugang niya, inaalagaan niyang parang ginto, pero ang ina niya, pinalalayas niya. Pinaghirapan ko siyang palakihin. Ngayong matanda na ako, ganito ang trato sa akin. Anong mukha pa ang ihaharap ko sa mga kamag-anak? Si Jasmine, na nakatayo sa tabi ko, ay mahigpit na nakahawak sa aking damit. Dahan-dahan kong tinapik ang kanyang balikat para pakalmahin siya at sinenyasan siyang umatras. Kalmado akong lumapit sa mesa. Nagsali ng isang basong tubig at inabot kay Tatang Mateo. Magandang gabi po, Tatang. Mga tiya, tungkol po sa problema ng pamilya namin, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Ang utang na loob, hindi ko po kinalimutan. Pero ang utang na loob ko ay hindi kasama ang pagkonsinti sa karahasan at pagiging palamunin. Tinabig ni Tatang Mateo ang baso at tumayo. Nangangatwiran ka pa? Ang pagpapalayas mo sa iyong ina ay isang malaking kasalanan. Bilang anak, hindi mo ba alam yan? Alam mo ba kung paano pagtatawanan ng mga tao ang pamilyang to? Kahit na nagkamali ang iyong ina, dapat kang magtiis. Yan ang tradisyon ng pamilyang to. Hindi ako nagalit. Dahan-dahan akong lumapit sa aking desk at kinuha ang folder na inihanda ko. Inilapag ko ito ng malakas sa mesa. Ang tunog ay nagpatahimik sa buong silid. Ang tradisyon po ba na sinasabi nyo ay ang pagkuha ng aking ina sa ATM card ng asawa ko sa loob ng 2 taon na may 45,000 piso kada buwan habang pinapakain niya ng tira-tira ang asawa ko. Binuklat ko ang folder at itinuro ang bank statements. Heto, 1,400,000 na buwan at 17,300 piso kada buwan na ipinapadala ko. Katumbas ng 840,000 piso. Ang sahod ng asawa ko, 1,080,000 piso. Sa kabuuan, halos 2,000,000 piso. Lahat na withdraw pagkapasok pa lang sa account. Sa halos 2,000,000 piso na yan sa lugar na to, ano po ang ginawa ng nanay ko para gutumin ang asawa ko? Kinuha ni Tatang Mateo ang mga statement. Nanginginig ang kamay. Si Aling Carmen ay pautal-utal na sumagot. Ginastos ko sa mga gastusin sa bahay. Carmen, hindi ko siya pinatapos. At binuklat ang susunod na pahina. Ang gastusin sa bahay, sabihin na nating 20,000 piso kada buwan. Sobra na yon. Saan napunta ang natitirang mahigit 1,000,000? Ipinambayad niyo ba sa utang sa sugal ni Paulo? O ipinambili niyo ng mga mamahaling damit at bagong motor para magpatuloy siya sa pagiging prinsipe? Inilabas ko ang medico-legal report at inilagay sa harap ni Tatang Mateo. At heto po ang medico-legal report ni Jasmine. Namaga at nagkapasa ang isang pisngi dahil sinampal ng aking ina dahil lang sa isang lipstick. Tingnan niyo po. Ito po ba ang tradisyon? O ito ay karahasan? Natahimik ang lahat. Nagkatinginan ang dalawang tiyahin at tumingin kay Aling Carmen ng may pagdududa. Natigilan si Tatang Mateo. Kinuha niya ang report. Binasa ng paulit-ulit. Namula ang mukha at naging kulay ube. Humakbang ako palapit. Ang boses ko'y parang bakal. Tatang Mateo, balak ko po sanang iligtas ang dangal ng aking ina. Ng buong pamilya. Pero dahil dinala niyo ang mga kamag-anak dito, para pilitin akong umamin sa kasalanan. Ito po ang recording ng usapan namin ni Inay kagabi. Giit pa rin niya, na ang pananampal sa asawa ko ay pagtuturo at nararapat lang. Hindi po ako walang utang na loob. Ipinagtatanggol ko lang ang aking pamilya mula sa manipulasyon at kalupitan. Pinatugtog ko ang recording. Ang sigaw ni Aling Carmen sa telepono ay malinaw na narinig. Manugang ko siya. Ano kung sampalin ko? Dahil sa asawa mo.
Lalabanan mo na ang ina mo. Palamunin lang siya sa bahay na to. May karapatan akong turuan siya. Namutla si Aling Carmen at akmang aagawin ang telepono. Ngunit mabilis ko itong naitago. Hindi. Inedit niya yan. Tatang, huwag kayong maniwala sa kanya. Ibinagsak ni Tatang Mateo ang folder sa mesa. Tumayo gamit ang tungkod, nanginginig ang boses. Carmen, anong ginawa mo at umabot sa ganito? Pumunta ako dito. Dahil sinabi mong bastos. At walang utang na loob si Jose. Kung alam ko lang na ganito ang asal mo. Hindi na sana ako pumunta dito para pagtawanan lang ng mga tao. Humarap siya sa akin. Ang tingin niya'y nagbago mula sa galit patungo sa hiya. Jose, hindi ko alam na ganito kalala ang sitwasyon. Sige na. Problema niyo yan. Kayo na ang mag-usap. Aalis na ako. Sinubukan siyang pigilan ni Aling Carmen. Ngunit tinabig niya ito at malungkot na lumabas. Sumunod din ang dalawang tiyahin. Hindi makatingin. Nang diretso sa akin. Nang magsara ang pinto, tanging si Aling Carmen na lang ang naiwan. Walang awa. Itinuro ko ang pinto. Nakita niyo na, Nay. Huwag niyo nang gamitin ang mga kamag-anak para takutin ako. Hindi na ako ang bulag na anak na laging sumusunod sa inyo. Bumalik na kayo sa apartment. Magpapadala pa rin ako ng sustento, pero huwag na kayong babalik dito para gumawa ng gulo. Nanginginig na tumingin si Aling Carmen sa akin. At pagkatapos ay sa mga mata ni Jasmine na may matatag na ekspresyon, wala na ang kanyang pagiging matapang. Wala na ang mga paninisi. Tahimik siyang tumalikod at umalis. Ang kanyang matandang anyo ay humaba sa ilalim ng ilaw ng eskinita. Napaupo si Jasmine sa sofa sa sobrang ginhawa. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Kita mo na? Kapag nasa atin ang ebidensya at katotohanan, walang sino man ang makakatalo sa atin. Mula ngayon, walang sino man ang makakagamit ng utang na loob para tapakan ang kaligayahan mo. Tumango si Jasmine. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ngumiti siya ng maliwanag at payapa. Ngunit alam kong hindi basta-basta susuko si Inay at si Paulo. Ang laban na ito ay simula pa lamang. Ang kahihiyan ngayon ay maaaring magbunga ng mas masasamang balak. Tumayo ako. Maingat na nilak ang pinto at sinabi sa sarili na kailangan kong maghanda para sa mga susunod na hakbang upang protektahan ang aking asawa hanggang sa huli. Dahil sa pagtalikod ng mga kamag-anak, hindi natuto si Aling Carmen. Bagkus ay nagkaroon pa ng kaisipang isusugal ko na ang lahat. 3 araw pagkatapos, Sabado ng umaga, habang inilalabas ko ang motor para samahan si Jasmine na bumili ng mga gamit para sa bago niyang milk tea shop, isang malakas na katok sa pinto ang umalingaw-ngaw. Pagbukas ko, nandoon si Aling Carmen. Namumula ang mga mata, may hawak na panyo. Katabi niya ang barangay captain at isang opisyal ng barangay. Pagkakita sa akin, bigla siyang humandusay sa sahig at nagiiyak. Tulungan niyo po ako! Ako na ang sariling ina. Pinalayas niya sa sarili kong bahay. Ngayon, nilak pa niya ang pinto para hindi ko makuha ang mga gamit para sa altar namin ng mga santo. Ang manugang niya, inaalagaan niya. Pero ako na ina niya, binabalewala niya. Diyos ko po, pinalaki ko siya, tapos ganito lang ang gagawin niya sa akin? Tiningnan ako ng barangay captain ng seryoso. Mr. Jose, kayo po ay edukadong tao. Isang engineer. Ang problema ng pamilya niyo, ilang beses nang inireklamo ni Aling Carmen sa barangay. Sabi niya, inaabuso niyo raw siya. Psychologically, pinalayas sa bahay, at inaagaw ang ari-arian. Nandito kami para mamagitan. Sana po ay kumalma kayo. Ano man ang mangyari, ang utang na loob sa magulang ay pinakamahalaga. Kung hindi kayo magkasundo sa iisang bahay, dapat ay maging maayos pa rin ang pakikitungo nyo. Sumunod ang babaeng opisyal. Mahinahon ngunit may pahiwatig. Mr. Jose, kaming mga babae ay sensitibo sa mga usaping pampamilya, sabi ni Aling Carmen. Si Mrs. Jasmine daw po ay hindi ginagampanan ang kanyang tungkulin. At kayo naman daw po ay mas pinapabura ng asawa kaysa sa ina. Pag-isipan niyo po, kung aabot ito sa korte,
Masisira po ang reputasyon nyo. Nakatayo lang ako. Kalmado. Si Jasmine ay nanginginig sa likod ko. Ngunit inilagay ko ang kamay ko sa kanya para bigyan siya ng lakas ng loob. Humarap ako sa barangay captain at nagsalita ng malinaw. Kapitan, kagawad, salamat po sa inyong pag-aalala. Pero mahirap pong humusga kung isang panig lang ang pakikinggan. Kung nandito po kayo para alamin ang katotohanan, tuloy po kayo. Pagpasok sa sala, agad kong sinenyasan si Jasmine na kunin ang folder sa mesa. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag. I-play ko agad ang footage mula sa mga security camera. Agad na lumabas sa TV screen ang mga malinaw na video mula 2 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, heto po ang larawan ng nanay ko na sinasampalang asawa ko dahil lang sa isang lipstick. At heto po ang bank transactions na nagpapakitang sa loob ng 2 taon, ang 2 milyong piso mula sa sahod naming mag-asawa ay na-withdraw lahat. Itinigil ko ang video sa parte kung saan hinahabol ni Aling Carmen si Jasmine ng walis at saka nagtanong, "Inay, sabi niyo pinalayas ko kayo? Sino po ang umupa ng disenteng apartment para sa inyo? Sino po ang regular na nagpapadala ng 7,000 piso buwan-buwan? Sabi niyo wala akong utang na loob. Habang nasa bago kayong apartment, minsan niyo po ba kaming kinumusta? O pumupunta lang kayo dito para manggulo at humingi ng pera para sa sugal ni Paulo?" Namutla si Aling Carmen. "Iyan. Inedit yang camera. Peke yan, kaya niyang gawin yan." Ang barangay captain, na may karanasan, ay pinanood ang mga video at sinulyapan ang medico-legal report. Kinuha niya ito. Binasa ng mabuti at bumuntong hininga. "Aling Carmen, umabot na po sa ganito. May papeles mula sa ospital. May malinaw na video. Paano niyo pa po itatanggi? Bilang ina, hindi po tama ang ginawa niyo. Pananakit sa manugang at pagkuha ng pera ng mga anak, hindi po yan magandang asal." Nagbago rin ang tono ng babaeng opisyal at tiningnan si Jasmine ng may awa. "Hindi po namin inasahan na may ganitong nangyayari. Kawawa naman po kayo, Mrs. Jasmine. Miss Jose, tama po ang ginawa niyong pagtatakda ng hangganan. Itatala po namin ito sa aming report. Mula ngayon, kung may mga walang basehang reklamo si Aling Carmen, alam na po namin ang gagawin." Nang makita ni Aling Carmen na nabaligtad ang sitwasyon, nagsimula siyang magwala. "Anong klasing barangay kayo? Pinapalayas ang matanda pero kinakampihan ang walang utang na loob. Magsusumbong ako. Ipagkakalat ko to." "Sige po. Nay, magdemanda kayo. Handa po akong humarap sa korte. May abogado na po ako para linawin ang lahat ng pagkuha niyo ng pera at pananakit sa asawa ko. Kung magpapatuloy po kayo sa panggugulo, sa susunod, hindi na tayo dito mag-uusap, kundi sa presinto na." Natigilan si Aling Carmen. Si Paulo, na biglang sumulpot, ay akmang susugod, ngunit nang makita niyang nakatutok sa kanya ang kamera, napaatras siya. Tumayo ang barangay captain at tinapik ako sa balikat. Malinaw na ang lahat. "Mr. Jose, kailangan ng pamilya niyo ng kapayapaan. Aling Carmen, mula ngayon, wag na po kayong manggugulo dito kung uulitin niyo pa. Ituturing na po namin itong public disturbance at kailangan naming i-report sa pulis." Walang imik na tumayo si Aling Carmen at sumunod sa mga opisyal palabas. Isinara ang bakal na pinto. At tumahimik ang lahat. Niyakap ako ni Jasmine. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak, kundi ngumiti ng may ginhawa. "Mahal, hindi ko akalain na kaya kong harapin si inay at ang barangay ng ganito. Salamat, sinabi ko na sayo, kung wala tayong ginagawang masama, wala tayong dapat ikatakot. Ngayong nalinawan na ang barangay, wala nang dahilan si inay para magkunwari." Tumingin ako sa paligid ng bahay at pakiramdam ko'y nabunutan ako ng tinik. Gayunpaman, binalaan ko si Jasmine. Baon sa utang si Paulo. At wala nang masasandalan si inay. Huwag tayong maging kampante. Ngayon sila natalo. Pero ang mga taong desperado
ay gumagawa ng mga desperadong hakbang. Mag-focus ka sa paghahanda para sa grand opening ng milk tea shop. Ako na ang bahala sa seguridad. Tumango si Jasmine. Bumalik na ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Alam kong mula ngayon, magsisimula na ang isang bagong kabanata. Sa aming buhay, isang buhay na walang pagtitiis, puno ng kalayaan at paggalang sa isa't isa. Matapos ang komprontasyon sa barangay, tila luminis ang hangin sa aming pamilya. Nakuha ko pabalik ang natitirang ipon ni Jasmine mula kay Aling Carmen, kahit isang katlo na lang ang natira. Ito ang naging puhunan para sa kanyang pangarap. Sa aking buong suporta, sinimulan ni Jasmine na ayusin ang isang pwesto sa isang mataong lugar para gawing isang milk tea shop. Sa araw ng grand opening, makulay at masaya ang maliit na milk tea shop ni Jasmine. Ang mga bulaklak ay maganda ang pagkakaayos at ang mabangong amoy ng tsaa ay kumalat sa buong kalye. Si Jasmine, suot ang malinis na apron at may ngiting nagliliwanag, ay abala sa paghahanda ng tsaa para sa mga customer. Ang dati ibabaeng mapagtiis ay wala ng bakas, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang malakas na ugong ng motor ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Aling Carmen kasama ang dalawang tiyahin na nakaaway ko noon, na may mapanuyang ngiti. Hindi sila umorder. Tumayo lang sila sa may pinto at nagmasid. Naku, ganito kaliit na pwesto. Nagnegosyo pa. Saan kaya galing ang pera para sa ganito kalaking investment? Siguro galing sa asawa. O baka pera ng iba na walang kahihiyan, sabi ni Aling Carmen. Sapat na malakas para marinig ng mga customer. Natigilan si Jasmine. Nanginginig ang kamay na may hawak na takure. Lumabas ako mula sa likod ng counter at hinarangan siya. Inay, araw po ito ng opening ng asawa ko. Kung nandito kayo para bumati, malugod po namin kayong tatanggapin. Kung para manggulo, pakilabas na po kayo. Bumati? Mapait na tumawa si Aling Carmen. Wala akong panahon. Gusto ko lang makita kung paano magnegosyo ang mabait na manugang na to. Kita mo na? Hindi man lang ako binati. Sakto namang pumasok ang isang grupo ng 4 o 5 lalaki na mukhang siga. May dala silang mga lanta at mabahong bulaklak at ibinagsak sa sahig. Ang leader nila, na puno ng tattoo, ay ngumisi. Hoy! May-ari, nandito kami para maningil. Yung dating may-ari ng pwestong to, may utang sa amin sa mga bulaklak. Ngayong sayo na to, ikaw ang magbabayad. Nagkagulo ang mga customer. Alam kong gimik lang ito. Kilala ni Jasmine ang dating may-ari at walang utang yon. Si Jasmine, kahit nanginginig, ay nagsalita ng may tapang. Nagkakamali po kayo. May legal na kontrata po kami ng dating may-ari. Lahat ng utang ay naayos na. Kung wala po kayong pruweba, umalis na po kayo. May CCTV po dito. At hindi ako mag-aatubiling tumawag ng pulis. Tumawa ang leader. Tinatakot mo kami? Wala kaming pakialam sa papel. Kung hindi ka magbibigay ng 50,000 piso para sa protection fee, hindi titigilan tong shop mo. Si Aling Carmen ay nakangisi lang sa gilid. Lumapit ako sa leader. Kaibigan, maniningil ka ba o artista? Nakarecord ang lahat ng ginagawa nyo. May mga kakilala akong pulis sa lugar na to. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo para linisin to at umalis. Kung hindi, kayo ang mananagot. Natigilan sila. Sumulyap ang leader kay Aling Carmen. Nang walang reaksyon, sumigaw siya. Mayabang ka! Babalikan ka namin! At umalis sila. Babalikan ka namin. Sumunod din si Aling Carmen, nag-iwan ng isang banta. Naging tensyonado ang atmosphere. Niyakap ko si Jasmine. Huwag kang mag-alala. Nakarecord lahat. Maglalagay ako ng karagdagang seguridad. Nag-aalalang sinabi ni Jasmine. Mahal, pakiramdam ko si Paulo ang may kagagawan nito. Tumango ako. Posibleng-posible. Dahil baon siya sa utang. At pinutulan ko na ng sustento. Huwag kang mag-alala. Aalamin ko to. Kung siya nga ang may pakana, pagbabayarin ko siya. Nang gabing iyon,
Pinanood ko ang CCTV footage. Pamilyar ang mukha ng leader. Isa sa mga tambay na kasama ni Paulo dati. Tumawag ako sa kaibigan kong pulis. Si Ben. Ben, may ipapakita akong litrato. Pakicheck naman kung may connection siya kay Paulo. Sa tingin ko, pinupuntirya ng sarili kong pamilya ang asawa ko. Habang tinitingnan ko si Jasmine na mahimbing na natutulog, tumigas ang aking determinasyon. Handa akong harapin ang sinuman. Para protektahan ang aking pamilya, kahit pa ang sarili kong kapatid, hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Mga 10:00, tumawag si Ben. Jose, na-check ko na. Ang pangalan ng lalaki ay Bruno Peclat. Hindi lang siya basta maniningil. Tauhan siya ng isang malaking sindikato ng protection money at loan sharking at paumanhin. Pero si Paulo ay may malaking utang sa kanila. 3 beses silang nagkita nitong nakaraang linggo base sa CCTV sa lugar nila. Para akong sinakal. Kahit inaasahan ko na, masakit pa ring marinig ang katotohanan. Ang sarili kong kapatid ang nag-udyok sa mga gangster na saktan ang hipag niya. Salamat, Ben. Alam ko na ang gagawin ko. Huwag ka nang makialam. Ayokong madamay ka pa. Nagbihis ako at pumunta sa tinitirhan ni Paulo. Isang sira-sirang boarding house. Nagtago ako sa isang madilim na sulok. Maya-maya, dumating si Paulo at kasunod niya si Aling Carmen. Lihim na inabutan ni Aling Carmen ng pera si Paulo. Ito lang ang meron ako. Ibili mo na para sa interes. Huwag mo silang hayaang gumawa ng eksena. Nagrereklamong sinabi ni Paulo. Kulang to. Palaki ng palaki ang interes. Kailangan nating gawan ng paraan, yang milk tea shop ni ate. Pilitin natin siyang maglabas ng pera. Ang puso ko'y lalong nanikip. Hindi lang si Paulo, kundi ang sarili kong ina, ang nagpaplano ng masama. Tumawag si Aling Carmen. Paano? May mga security na dun. Sumigaw si Paulo. Gusto niyo ba akong mamatay? Nay? Kung hindi ako makakabayad, pupugutan nila ako. Tulungan niyo ako. Hindi ko na kinaya. Ang galit ko ay naging isang malamig at malupit na determinasyon. Kinuha ko ang numero ng boss ng sindikato. Si Boss Rico, na ibinigay ni Ben. Sino to? Tanong ng isang magaspang na boses. Ako si Jose, kapatid ni Paulo. Gusto kong pag-usapan ang utang niya. Ang engineer. May utang ang kapatid mo sa amin na 1 milyong piso. Kasama na ang interes. Babayaran mo ba? Hindi. Pero may alok ako. Kung sasaktan niyo siya, wala kayong mapapala. Pero kung magtutulungan tayo, makukuha niyo ang pera niyo ng walang gulo. Naging interesado siya. Magkita tayo bukas, 2:00 ng hapon sa bakanteng lote sa Industrial Park. Ikaw lang mag-isa. Walang pulis. Sige, pagbalik ko sa bahay, gising na si Jasmine at nag-aalala. Niyakap ko siya ng mahigpit. Inayos ko na ang punot dulo ng problema. Kung magbago man ang lahat bukas, handa ka ba? Tumingin siya sa akin ng may buong tiwala. Basta't kasama kita, hindi ako natatakot. Inihanda ko ang isang kasunduan. Bukas, wawakasan ko na ang bulag na pag-unawa. Si Paulo ay kailangang magbayad para sa kanyang mga kasalanan. 2:00 ng hapon, sa ilalim ng nakakapasong araw, dumating ako sa bakanting lote. Nandoon si Boss Rico at ang kanyang mga tauhan. Sa gitna, nakaluhod si Paulo, namamaga ang mukha at nanginginig sa takot. Kuya, tulungan mo ako! Sigaw niya. Ngumisi si Boss Rico. Ano? Babayaran mo ba ang 1 milyon? O kukunin na namin ang paa niya? Hindi ko siya pinansin at diretsyong nagsalita kay Boss Rico. 1 milyon ay malaking pera, pero sa isang walang silbing tulad niya, hindi niyo yan makukuha. Pero may alok ako. Inilabas ko ang isang folder. Ito ang listahan ng mga bodega ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko bilang head engineer. Kailangan namin ng mga kargador. Isasama ko siya. 80% ng sahod niya ay diretsong mapupunta sa inyo. Sa loob ng 2 taon, bayad na ang utang.
Ibinaba ko ang aking boses. Naipadala ko na sa kakilala kong pulis ang lahat ng ebidensya ng panggugulo sa milk tea shop ng asawa ko. Kung hindi kayo papayag, ipapadala ko yan sa kanya. Anong gusto nyo? 1 milyon o ang buong operasyon nyo ang masira? Natigilan si Boss Rico. Tiningnan niya ako, pagkatapos si Paulo. Alam niyang mas praktikal ang alok ko. Sige, payag ako. Pero kapag tumakas yan, hindi ko alam kung sino ang kapatid niya. Inabutan ko si Paulo ng panulat para pirmahan ang kasunduan. Hindi kuya, wag mo tong gawin sa akin. Parang pinapatay mo na rin ako. Sigaw niya. Tiningnan ko siya ng malamig. Ang nanay mo ang nagbigay sa'yo ng pera para magsugal at sakta ng hipag mo. 28 ka na. Mamili ka, magtrabaho para bayaran ang utang. O maiwan dito na may bali ang mga paa. Nanginginig siyang pumirma. Kinuha ko ang isang kopya at tumalikod. Hindi pinapansin ang kanyang mga iyak. Tumawag ako kay Jasmine. Mahal, tapos na. Si Paulo na ang bahala sa mga utang niya. Hindi na tayo guguluhin. Pag-uwi ko, nakita ko si Aling Carmen sa may pintuan, umiiyak. Jose, alam ko na ang nangyari kay Paulo. Hindi ako huminto at binuksan ang pinto. Mabuti kung alam nyo na. Simula bukas, magtatrabaho na siya. Huwag nyo na siyang bigyan ng pera. Kung gagawin nyo pa yan, puputulin ko na ang sustento. At hindi ko na kayo kikilalanin bilang ina. Ang lupit mo. Kapatid mo siya. Malupit? Kayo po ang gumawa sa kanya ng ganito. Ginagawa ko to para iligtas siya at para iligtas din kayo. Kung gusto niyong magbago siya, hayaan niyo siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isinara ko ang pinto. Niyakap ako ni Jasmine. Sa loob ng bahay namin, tanging kapayapaan na lang ang natira. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit nagtakda na ako ng hangganan. At poprotektahan ko ito hanggang sa huli. Lumipas ang 2 linggo. Si Paulo ay nagsimula ng magbago sa trabaho sa bodega. Bagamat iritable pa rin. Hindi na siya tumatambay kasama ang mga gangster. Ang mga unang sahod niya ay napunta sa pagbabayad ng utang. Akala ko matutuwa si Aling Carmen, ngunit para sa kanya, ang ginawa ko ay isang kahihiyan. Isang Sabado ng hapon, habang abala kami ni Jasmine sa milk tea shop, dumating si Aling Carmen. Galit na galit. Jose, lumabas ka, sabi niya. May mahalaga akong sasabihin. Lumabas ako. Inay, sabi ko naman sa inyo, wag dito. May mas importante pa ba kaysa sa pamilya? Bulong niya. Sapat na para marinig ni Jasmine. Nakahanap ako ng paraan. Si Ana, anak ng kaibigan ko. Mayaman. May 3 paupahang bahay. Palayasin mo na. Yang si Jasmine. At sumama ka kay Ana. Ipapaanul natin ang kasal nyo. Papayag silang bayaran ang 1 milyong utang ni Paulo at bibigyan pa siya ng trabaho sa gobyerno. Nabitawan ni Jasmine ang hawak niyang tasa. Nanigas ako sa galit. Anong sabi niyo, Nay? Hiwalayan mo siya. Giit niya. Ano bang naitulong niyan sa'yo? Pinag-aaway lang kayo ng kapatid mo. Kay Ana. Yayaman ka. Matutulungan mo si Paulo. Tumakbo si Jasmine sa kusina. Umiiyak. Tinitigan ko ang aking ina. Ano po bang tingin niyo sa akin, Nay? Isang kalakal? Dahil kay Paulo? Sisirain niyo ang buhay ko? Hinawakan ko ang kamay niya. Nang akma niya akong sasampalin. Makinig po kayo. Ito na ang huling beses. Mahal ko si Jasmine. Walang sino man, kahit kayo, ang makapaghihiwalay sa amin. Yung 1 milyon, isauli niyo. Hindi ko ipagbibili ang asawa ko. Ang tanga mo, tatalikuran mo ako para sa isang babae? Tingnan mo ang kapatid mo. Naghihirap dahil sa'yo. Hindi ko siya sinasaktan! Sigaw ko. Tinaturuan ko siyang maging tao. Kung patuloy niyo siyang kukonsintihin, sisirain niyo lang siya. At pati na ang relasyon nating dalawa. Natakot si Aling Carmen sa galit ko. Mula ngayon, Nay, magpapadala pa rin ako ng sustento. Pero hindi na muna tayo magkikita. Ayoko nang marinig ang tungkol kay Paulo o ang masasakit na salita niyo tungkol kay Jasmine. Napatulala siya.
Natalo siya, hindi dahil sa nawalan ako ng pagmamahal, kundi dahil siya mismo ang pumutol sa huling hibla ng aming ugnayan. Magsisisi ka, Jose, sabi niya at umalis. Sinabi ko sa mga staff na magsara na muna kami. Kailangan kong gawin to. Kung hindi, hindi tayo titigilan. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Paolo. Kuya, sorry po, umiiyak si inay. Alam ko pong mali ako. Susubukan kong magtrabaho. Huwag po kayong magalit kay inay. Hindi ako sumagot. Isang magandang senyales na nagsisimula na siyang mag-isip. Lumipas ang 4 na buwan. Si Paulo ay tuluyan nang nagbago, masipag na sa trabaho. Ngunit si Aling Carmen naman ang nagkasakit. Dahil sa kalungkutan at pag-aalala, isang atake sa puso ang nagdala sa kanya sa ospital. Agad akong pumunta, binayaran ang lahat, at kumuha ng mag-aalaga. Araw-araw akong dumadalaw ng 15 minuto. Kinakamusta lang siya. Ang galit niya noon ay napalitan na ng pagsisisi. Isang maulang gabi, may kumatok. Si Aling Carmen, basang-basa sa ulan, may dalang lalagyan ng pagkain. Inay, bakit kayo nandito? Pinapasok ko siya. Nagluto raw siya ng sopas para sa amin. Ang amoy ay nagpaalala sa akin ng aking kabataan. Alam kong marami akong pagkakamali, sabi niya. Umiiyak. Sa ospital, narealize ko kung gaano ako naging makasarili. Patawarin mo ako, Jasmine, sa lahat ng nagawa ko. Lumapit si Jasmine at hinawakan ang kamay niya. Kumuha kami ng tuyong tuwalya para patuyuin ang basang suot ni inay at pinaupo siya ng malapit sa electric fan para mainitan. Inay, tinatanggap ko po ang sopas, sabi ko. Pero gaya ng sinabi ko, igagalang niyo po ang buhay naming mag-asawa. Mananatili po ang sustento. Alagaan niyo po ang sarili niyo. Yan ang pinakamagandang paraan para maging mag-ina tayo. Tumango siya. Nang tumila ang ulan, hinayaan ko si Paulo na sunduin siya. Nang umalis siya, hindi na ako galit. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagpapalaya sa sarili. Kinabukasan, tumawag si Paulo. Kuya, salamat po. Magsisikap ako para makatulong din akong alagaan si inay. Sumikat ang araw. Tumila ang ulan. Ang lahat ay bumalik sa dati. Ngunit kami ay nagbago na. Natuto kaming magtakda ng hangganan, maging matatag, at ipaglaban ang aming kaligayahan. Ang kapayapaan ay may katumbas na halaga. At nabayaran na namin ito. Ang aming bagong simula ay narito na simple, totoo, at itinayo namin mula sa aming sariling lakas at pagmamahal. Dito nagtatapos ang ating kwento. Salamat po sa pakikinig.